po, Lord, na lahat kung kumilos ka ng may kalakasan, lahat po ng ginawa mo sa langit ito, nakarating po ng 24 na anibersary. Nawa po sila, iyong mga magagawa, ay iyong pagpalain, Lord. Pagalihin po ang lahat ng may sakit sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng aming mga kahilingan ay iyong tugunin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ang bawat pamilya, ang bawat tahanan at ang bawat negosyo. Pagpalain po, gawain mo sundan, naging malatandang kamamalaghan, tumimo sa aming puso ang iyong mabuting balita. Kami din po
alingin ng Diyos. May mga sakit kayo. Malakas yung kilid. Malay niyo, sakit sa bulsa. Pag pinagaling ang ating mga bulsa, yayaman at sasagana tayong lahat. Kasi alam ng Diyos na tayo naghihirap. Kanina yung mask sa HI, di ba sabi ng pari kanina, 99% ng population ng Pilipinas ay poor, mahirap. Pero pinagmamalaki natin, more than 500 years na tayo'y Kristiyano na. Nag-iwag tayo ng more than 500 years Christianity sa Pilipinas. Pero bakit ang daming naghihirap? Ang daming magnanakaw, ang daming sinungaling, ang daming balik. Ang daming pong mga di natin inaasahan. Kasi kung tayo Kristiyano na, siyempre, we expect na magandang pamumuhay. Sabi ko pare kanina, it's because hindi tayo nagsagawa na dapat natin gawin. Kaya naghihirap. Totoo, hindi. Lahat po tayo may skills, lahat po tayo may ability, lahat po tayo may mayroong kakayanan. Yun ang dapat ito kami kapitan. Magpaseminar ng mga livelihood. Para po sa ganoon, maraming sumagana. Amen. Sabi po dito, Mark chapter 7, verse 31 to 37. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis at dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking dinig at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya dito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuko ang kanyang mga daliri sa mga tena nito. Pagkatapos, tumural si Jesus at ipinahin ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ipak ka." Naging sabihin, "Mag-usap." Noon din nakalamig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamalita. Buong paghangang sinabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bibig at pinagsasalita ang mga bibig. Mga kapatid, hindi ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang pamamahay ito, blessed the Lord God Almighty.
Hintay tayo. I will lift your name on high. I just lift your name on high. Bakit nawala ng magandang hapon po sa inyo lahat. Bakit wala sumagot? May kausap po ba ako? Magandang hapon po sa inyo lahat. May nakita po ako hindi pa rin sumagot. Kaya naman po kayo uuwi na bigo. Kasi mahalaga sa Diyos yung pagtugon, yung response, napakahalaga sa Diyos doon. Kaya muli, binabati kayo, magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po nang sumagot, answer kayo. Maniwala kayo. Dahil yung pagtugon nyo, it means you have faith in God. May pananampalataya kayo sa Diyos. Baka-baka pakutan. Kayo pa. Ano yun? Palapit mo. Good afternoon po. Okay. So, our topic first, isa afternoon mga kapatid, siyempre sabi po ng ating programa, Healing Message. Sino sa inyo ang nais gumaling? Yung mga hindi tumaas na may sakit, hindi kayo gagaling kasi hindi kayo tumaas ng kamay. Uulitin ko po sa inyo. Sino po sa inyo ang nais gumaling? So, different kind of sickness. Iba't ibang uri ng sakit. Spiritually, mentally, physically, maraming uri ng karamdaman. At madalas, ang sakit ay nag-uumpisa sa loob. Ang tawag po doon ay spiritual sickness. At lumalabas sa katawan, sa physical body, dahil yun ay manifestation kung ano yung karamdaman ng iyong buhay spiritual. Kaya kung maayos ang ating buhay spiritual, you are always good health. Gusto niyo lagi maging good health? Ayusin po natin yung ating spiritual life. Yung buhay spiritual. Kasi yung po ang nagmamanifest kapag po di maayos yung buhay spiritual ng tao, dating at dating ang panahon, magkakasakit tayo. Nangyari yan sa akin noon. Hindi maayos yung aking buhay spiritual. Ang dami kong sakit, di ba? Lumalaki yung puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, may paraang ugat na 4, may hepatitis, may ulcer, may spot sa baga, going to TB, tuberculosis, pero sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sinabi ng banal na aklat, He is the God of healing me. Pakinggan ko siya, tanggapin ko siya, ibigay ko ang buhay ko sa Kanya. Lahat ng sakit ko yun ay pinagaling ni Yahweh El Shaddai. Sabihin nyo, healing. Laksan nyo. Iba naman yung healing. Meron kahilingan kayo, di ba? So, magkaiba yun. Healing at healing. Sabi po dito sa ating gospel, alam niyo po ito yung Sunday, gospel is coming Sunday. Si Kristo po ay tinahak niya ang mga lugar na kung saan ang mga lugar na ito ay mga lugar ng mga Gentiles. Alam niyo po yung Gentiles? Yung mga di mananampalataya. Yung mga naniniwala sa mga espiritista. Yung mga pinaniniwalaan ay tawas-tawas. Yung mga pinaniniwalaan ay kunsoy. Yung pinaniniwalaan ay hula-hula.
ulag, pipi, bingi. At yun naman dalas po. Anong ginawa po ng Panginoon? Sabi nito, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Ano sa palagay niyo? Bakit kailangan ipatong ang kamay? Ano po? Kontak. Di ba? Kontak. Kapag ang tao ay alipin ng anumang evil spirit, kailangan lumaya. At hindi gagawin ang sino ng taong alipin maliban mabuksan ang kanyang isip, puso at kalooban. Kaya sinabi ni Gideon dito, ilipata, na ibig sabihin, mabuksan. Unless we open our mind, unless we open our heart, unless we open our whole being to God, malibang buksan ang isip, puso, at pagkatao, doon mag-uumpisa ang kagalingan ng lahat ng may sakit at may karamdaman. Kaso maraming sarado. Sarado ang isip, sarado ang puso, sarado ang puso, sarado ang kamay, sarado ang buong buhay. Kaya walang pumapasok na blessing. Pag sarado po, walang makapapasok. Sa Bible, sinabi ang Panginoon sa Book of Revelation, siya'y kumakato. At nais na Jesus pumasok sa atin. Pero minsan, kadalasan, sa halip na siya, ito ang mapasukin yung espiritu ng anak ang pinapapasok. Ako madalas doon, wala pa ko sa nagagawa ko. Naupo ko sa sweldo ko sa ipuan. Ninanakawan ko yung pamilya ko, mas masarap yung pulutan namin kaysa doon sa ulam ng pamilya ko. Dami kong pagkakasama. Yung para sa pamilya ko, pinanakaw ko. Bakit? Sarado ang buhay ko sa Diyos. Kaya nagkaroon ng mga sakit. Hanggang hindi mo natin nilubog sa ating buhay sa Diyos, ikamamatay na natin yung sakit natin dalawa. Hindi ko tayo lalagay. Yung sasabihin ko sa inyo ngayon, kung may lamang ay makikinig, matatanggapin ang aral ng Kristo ngayong hapon ito, bibigyan ko sa inyo kung anong nangyari sa lalaking ito, mangyayari sa buhay natin. Gagaling ang mga may sakit at may karamdaman. Yung iba nagpakailan ng lamot, hindi ko malakpak. Amen, di ba? Kapag po tayo ay bukas ng puso sa Diyos, we are sensitive to the voice of the Spirit. Narinig natin ang tinig ng Diyos. Hindi sa ating tenga, kundi sa ating puso. Naniniwala kayo nakakarinig ang puso natin. Sino naniniwala? Ang hina. H-E-A-R-P. Alisin mo yung A, alisin mo yung A, ear. May tenga ang puso. Nakarinig ang puso. It is through our conscience. Kaya minsan may mga taong ang hindi ng kasalanan na gawa,
sila ang nakakaraan, biglang sumusuko at umaamin sa nagawa ng piling. Sapagkat doon dumarating at nalibigyan nila ng chance na pakinggan ang tinig ng Diyos. Palapak na yung kwinhan ng tinig. Pumalapak na yan. Nahintindihan niya sa kami ng Diyos. Ito ba? Kanina po, maaga po kami nakarating dito. Sarado pa yung church. Sarado pa kasi hindi ko alam yung lugar nitong Banyanero kasi alam ko doon sa Amulong na lagi bumubulong. Kaya nasa kami tumabi. May sarado pa. Sabi ko doon sa kasama ko yung James, punta tayo, magandang bahay ng mapagtatambayan. So nagpunta kami doon sa Purong Ginto. Alam mo yung Purong Ginto? Purong Purong. Sa Purong Purong. Kami nagtambay doon, kumain ang ano doon sa mga kapelos doon. Diba, kung iba yung makanan? Yung na-order ko, ang dami na ba yung take-one? Akala ko sa lang. Hindi ko kainin lahat. Sayang pa. Pagkatapos namin kumain doon kami doon sa grocery para matunawan kami ng yakult. Para matunawan. Pagkatapos po namin naglakat-lakat na wala na yung pusok-pusok nagpa ano kami doon sa chair na napapasage. Chair na massage, no? 30 minutes, 100 pesos. So, nag-massage. Nakatulog ako ng puti. So, nakapag-press nila. Pagkatapos kung nagising ako, punta ako dito, dami ni Brother Sam, yung cellphone ko. Yan. Eh, di ginampun ko naman, kasi katulad yung cellphone ko. Pagdating ko doon sa yan, abay, bakit natin yung cellphone ko? Dalawa lang naman yung cellphone ko, yung ginagamit sa camera, bakit yung ginagamit ko sa pag may tumatawag? Aba, yung pala hindi sa akin. Ang unang udyok ng Diablo, wala naman nakakakit. Kasi mga ahal yun, mga ang halaga ng gano'n, mga 24,000. Kasi sa akin ko yan gano'n tayo pala, yung latest na Oppo. Ang unang-unang udyok ng Diablo, alam mo, tingnan niyo po yung Holy Spirit na siyang nagkagabi sa akin. Nag-usap ang Holy Spirit, hindi sa'yo yan, matuto ka pa naman namin. Kaya nag-read, sabi ko sa kasama ko, hindi man ito sa akin, may kasalanan tayo ulit sa akin. Sino ko yan? Kaya abangan ko, yung tatawag, maraming tatawag. Papuntahin ko nito. Yun, tumawag at pumunta nito. Kung hindi ko pinakinggan yung piling ng Holy Spirit at ang pinakinggan ko yung piling ng Diablo, napakalaking kasalanan. At yun ang nag-aamig sa akin para tayo magkasakit. Kapag tayo nagkakasala, kaya nga hindi po din tayo magkasakit. You know why? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat nagkasala tayo. Kaya nagkakasala tayo. Kaya namamatay tayo. Pero ang sarap ng pangako ng Diyos, na tayo lahat ay nagkasala, ang Diyos ay lumapit sa akin para tayo lahat ay iligtas at pagalinig sa lahat ng ating mga karamdaman. Grabe ko yung palakpak ko sa Diyos. Mahal po ang pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga po, dahil sa tayo lahat ay nagkasala, sabi ko naman,
From verse 15 to the following verses, ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. At ang sino mang sumampalataya, ang hindi niya sumampalataya ay parusa. Subalit naman sumampalataya, sabi ng Panginoon, sila ay nagtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Narinig niyo po, ano pong palalayasin? Hindi po yung asawa natin, hindi po yung kasambahay natin. Ang palalayasin natin, sabi ng Bible, at we are belong to a charismatic group. God gave that power because we were baptized kahit na binagan. At ang sabi ng mga kasulatan, silang lahat na nabautismuhan, sumampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita ng ibang wika, tumampot na ng ahas. Si Satanas yun, hindi sila makaano. Uminom na ng lason, kasalanan yun. Sumisimulo sa kasalanan ang lason. Kamanda, si Satanas ay lason. Pero sa atin ang nagkabautismuhan, hindi tayo makaano. Tumampot na ng ahas, uminom ng lason, hindi tayo mamamatay. At sabi ng Bible, at ang sino man ang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang may sakit ay gagaling, 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 gagaling. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, kaya yung mga tao dinala kay Jesus at nakiusap sila na patungan ng kamay ni Jesus ang may sakit. Alam nyo, ako po 69 years old na ngayon. In good health. Every time na may pagdalaman I renew in Jesus. Because we receive that from the Lord Jesus Christ. Ang problema natin, tayo mga mananampalataya, we don't exercise the power that God gave unto us. Hindi natin ginagawa. Hindi natin sinasabuhay. Pero pag sinabuhay natin lahat kapatid, makinig kayo na sila kasi paano. Kasi alam ko yung oras ko sabi, ay kapagmas na. Ano sinasabi ko? Gagaling, di ba? Wala. Sa buhay. So yun po ang napakahalaga kasi sa buhay. So ano po mga kapatid ito? Hiniling ng mga tao na ipatong ang kamay ng Panginoon. Ano ang kahalagahan ng pag-relate? Ano ang kahalagahan ng pagpapatong ng kamay? Naalala ko rin sa sabihin ko. Hindi natin sinasabuhay yung mga bagay na ito, pero ating isasabuhay at papatungan ng kamay, nararamdaman mo na lang pinapatong mo na at pinapalayas mo ang demonyo sa pangalan ni Kristo. Madalas ko kaya ko sa akin. Pagsulasalitaan niya. In the name of Jesus, I will say that God! Gagaling. Pagkagawin mo natin lahat yan, wala na mag-negosyo ng hospital. Magagalit siya. Diba? Sabi na tayo na. Kasi nag-uumpisa ang kagana, ang sakit at karamdaman sa ating spiritual life. Inner. Kaya mahalaga yung inner healing. Pag wala kayong inner healing na nangyayari,
never na ako po ay na-hospital sapagkat ginagamit natin ang binigay na kapangyarihan ni Yahweh. Ang hina. Ang hina. Ano ba ang kalagahan? Epata, kabuksan, be open. Ang dati what the God said, ito ang sinabi. In the way, how Jesus healed a man who was dead and mute. At hinihiling nila na ipalo ang kamay. What is the importance of laying of hands? First, number one, laying of hands communicates God's blessing. Kapag po pinapatunan ng kamay ang isang tao, it communicates God's blessing. Sinabi po yan sa Mark chapter 10, verse 15 to 16. Sabi ng Panginoon doon, maliban na tayo tumulad sa isang bata, hindi tayo maghahalian ng Diyos. At ang ginawa ni Kristo, pinapunta sa unahan ang lahat ng bata. Kasama ang pumunta sa unahan. Kasi hindi ko hindi ako natanda. Kaya marami ko natanda, nakakita kasi natanda. Kung kami rin, mas natin yung ko. Kung negative narinig sa kung kami rin, tandaan niyo sabi ng Biblia, life and death is on the tip of your tongue. Ang buhay at kamatayan sa dulo ng dila natin kasalanan. Kung ano ang iyong binabanggit yun ang mangyayari sa buhay mo araw-araw. Kung bukang bibig mo laging mahirap ang buhay habang panahon paghihirap ka. Pero kung bukang bibig mo ngayon, masagana ka, yayaman ka, dahil ka ng panahon, yayaman ka talaga! Amen! Ay bukang bibig, kasi lahat gano'n. Hirap ng buhay. Parang bigas. Hirap ako pinatao. Puro hirap, puro hirap. Wala nang narinig. Ginhawa, sarap, masaya, maligaya. Isang prayer partner sa pati ng mundo, nasunog yung bahay. Habang nasusunog yung bahay, pinanunuot niya. Yung mga kapitbahay, taranta, yung may-ari, pinanunuot lang. Tatanda, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Naubos ko yung bahay. Naubos. Walang natira. Yung lang suot niya. Pero mga anak ko na nasa ulo. Alam niyo, pagkalipas ng ilang buwan, kung alin yung bahay na doon, ngayon, yun ang pinakamagandang bahay ngayon sa lugar nila. Sapagkat nagpuri sila, nagpasalamat sa Diyos sa kabila na matinding nangyayari na walang negatibong narinig. Eh sa atin, pamilya natin, ito sa loob, kaya hanggang ngayon, kahit yung kasawa mo, hindi ka trabaho. Kaya maraming kong tamad. Kasi kung kami natin tamad, buhay ang anak natin. Kahit bahay natin, masugit ang ugali. Kaya natin talaga. Ay pero kung ang inyong bibig, mabuti, maganda, maayos, masaya, mayaman, mayaman, maguban, maginhawa, at matalungkay, magtatagumpay ang ating buhay sa sagana at buhay natin. Amen! Learn to be positive. Matutong mag-isip ng positibo, hindi lagi negatibo. Alam niyo kung bakit maraming hindi nag-aasawa? Kasi yung pag-ibig niya, matanda na ako, wala na ako sa kanila, hindi na ako
Jesus, nung mamatay kaibigan niya si Lazaro, hindi mo niya tinanggap ang masamang balita. Namatay yung kaibigan niya. Ang sabi ni Jesus, hindi, natutulog lang yan. Pupunta ko dyan, pagkalipas na araw, iisipin ko siya. Apat na araw pagkalipas, bulok na si Lazaro. Nasa libingan na. Pinuntahan ni Jesus. Pinalutong siya ng kapatid na si Marta at si Maria. Magkakapatid po sila. Hindi po yung nanay ni Jesus. Pagkatapos po, sabi ni Marta, Panginoon, puntaan ko po sana kami. Hindi po sana naman tayo. Kami ni Jesus, di ba sinasabi ko sa iyo? Kung mananalig kayo, kasama na tayo din sa akin, mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi naman ni Marta, wala pa ako na mabubuhay ko siya sa muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus, kung mananalig kayo sa akin, sabi ni Marta, nanalig po kami. Sabi ni Jesus, o sige, alisin nyo yung bato doon sa libingan. Pinatanggal yung bato. Maraming patay, hindi nabubuhay yun. Kumikilos, gumagalaw, pero patay. Kasi ang dami nakadagdagang bato sa kanilang puso. Bato ng sama ng dugo, bato ng galing, buot, pinanakit, tampo sa magulang, nanalo na sa dynasty, hindi pa makapagpili sa nanay. Wala ko sinasabi. Wala ko sinasabi. Isipin mo, mga kapatid, hanggang nandyan ang bato sa araw buhay natin, sabi ni Jesus, iba na! Mabuksan! Nabuksan yung libingan. At nabuksan yung libingan, nakakamoy na si Lazaro. Bulog na! Apat na araw na patay. Pero sabi ni Jesus, pinasok kayo ng mama. Dahil sabi ni Jesus, Lazaro! Magbangon ka! Sa isang salita ng Diyos, if you listen, kapag bukas ang puso natin, isang kataluban, sa salita ng Diyos, natin mo sa ating puso ang salita ng Diyos, ano ang sabihin ng Diyos, na natanim sa ating puso, may power na kikilos sa buhay natin. Ikaw ni Jesus, Lazaro mabangkan, bago si Lazaro, napupulong ang tahan natin. At ang sabi ni Jesus, ang galing mo at palayain, pinaalis ko na gapos. Maraming taong gapos, kaya di ko magaling. Gapos na alalahin, dahil na natin ang utang niya sa credit card, hindi na mabayaran, hindi na mapagkatulog. Bakul sa utang, sa kung ano-anong alok at alipin ng sinasabi, Maria, tumama. Sa halip na sa Diyos tumasa, sa wedding tumasa. Sa halip na sa Diyos tumasa, sa punso'y tumasa. Sa halip sa Diyos tumasa, doon sa loto tumasa. Mga kapatid, ang kakayang kapos at alipin, hindi tayo gagawin. Tinanggal ang pagkakatapos kay Lazaro at nang makalaya. Nang makalaya, nabuhay si Lazaro. Nabuhay. Alam mo ang kasalanan ay nakakapagay. Ang kasalanan ay nakapaghihiwalay sa Diyos. Spiritual death ang taong alipin ng kasalanan. At ang taong alipin ng kasalanan, hiwalay ka sa Diyos. That's why we need to connect with God. At tayo makukunik lamang sa Diyos kung tayo lamang ay magbabalik doon at aasa. It communicates that the thing
ang laying of hand, and it conveys the gift of the Holy Spirit. Kapag pinapatuloy ng kamay ang tao, bumababa sa kanila ang Espiritu Santo. At ang pagpapato ng kamay, it conveys God's healing. Pag pinapatuloy ng kamay ng tao, dumadaloy ang kagabihan mula sa Diyos. Kayo lahat. Itaas ng kamay.